Okay, so good morning sa inyong lahat. Even though we are adjusted one day kasi yesterday ay holiday, no? Pagka nga guys, check niyo yung no, yung calendar niyo kung ano na bang date ngayon. Kamamaya December 25. Magtanong kayo kung may pasok ba. January 1, baka magtanong kayo kung may pasok ba. Ah, yan, tingi-tingi din tayo sa calendar, no? Pag holiday, wala natural, wala tayong pasok. Okay, anyway, so let's start with values. Okay, so dito po sa values natin ay, wait lang. Dito pa rin tayo sa Unit 2. Ayan, so Unit 2 on becoming the person that you are meant to be. Okay, so Unit 2, lesson number 5. So, living a life of purpose and dignity as a Filipino, as Filipinos. Okay, so ayan, loading kasi siya kanina. Ayan. So, you will start on page 84. So, ayan, so meron kayong essay na babasahin. So, it is entitled A Nation for Our Children by Jose W. Jokno. Okay. So, dyan po siya magtatapos sa page 85. Okay? Maikling-maikli lang naman yan, kaya mababasa at mababasa nyo. Okay, so you will start answering here. So you will start answering here on page 86 na, no? Dito sa letter B. Yan. So is the Philippines a noble, proud, free, just, independent, and honorable nation? So yan. So masasagot nyo lang yan in case na nabasa nyo yung essay na naka-indicate yan kanina. If yes or no ang inyong sagot, so give out your reasons kung bakit. At least 2 to 3 sentences is enough. Okay, so dito sa susunod, sa succeeding activity, ang sabi dito is form groups of 7 and share your answers in the chart with one another. So no need na siyang sagutan itong letter C tsaka letter D. Again, sa page 86, hindi na po sasagutan itong letter C at saka letter D. Okay? So hopefully sana ito ay naka-record para at least kung hindi na naman maaalala yung mga dapat gawin, ay balikan nyo lang po itong video na to, no? So, balikan lang po siya. Okay? Bago magtanong sa akin. Kasi natatandaan ko naman at pinapanood ko din naman yung video pagkatapos ko siyang i-record. Kaya yung mga possible na tanong ninyo ay baka masagot na rin dito. Okay? So next, so itong part na tong page 87 na to, yan, so all you have to do is to answer this. No? Pwede naman sa paper nyo. Kung may printer, wala naman ding problema kung saan kayo mas komportable. So number one, you have to think of the situation in your life that firm up your thoughts and feelings of being proud as a Filipino. So isipin nyo, ano nga ba yung sitwasyon sa buhay nyo na kung saan ay naging proud kayo bilang isang Pilipino. Pwede po ba na kapag kayo ay sasagot ng mga sagutin natin o yung mga dapat sagutan dito sa values, haba-habaan nyo naman. Kasi halatang-halatang kung kailan ipapasa, nun lang siya sinasagutan. Okay? Di na ako magbabanggit kung sino yon. Alam niyo naman sa sarili niyo yon kung sino-sino kayo. Kaya please lang ha, hindi yung kung kailang pasahan na pag Friday ay nun lang sasagutan. Basta lang may maipasa. Oh, ulitin ko ulit ha, hindi ako magbabanggit kung sino yan. Alam mo na yan sa sarili mo kung sino ka. Kasi alam na alam ko naman na basta lang nakapagsulat, eh sagot na raw niya yun. Halatang halata ko na yung gawain na yun ha. Na pagka porke values lang eh hindi sinasagutan ng maayos. Ay nako. Ayan, so kahit pa paano gandahan ang sagot, intindihin yung mga tanong, hindi yung basta lang sumagot. Okay? Kasi may mga part noon dun sa first grading natin na yung mga sagot nyo hindi ko na chine-checkan kasi wala namang ka-effort, no? Ang tinitingnan ko yung mismong gawa, hindi yung sinesend nyo. Makita ko man na sinend nyo, ay ko parang konti kaya minsan like na lang din yung inaano ko eh.
na ano, ginagawa. Okay, itong number 2, so cite how the situation help you accept, respect, and love yourself and your country more. So magbibigay kayo ng isang sitwasyon kung saan ay paano makakatulong sa inyo ang pag-accept, pagtanggap, pagrespeto at pagmamahal sa ating inang bayan. O di ba? So makabayan tayo ngayon. Then number 3, how can you further deepen your respect and love for yourself and your country? So paano pa natin mapapalalim ang respeto at pagmamahal sa sarili nyo, sa sarili nyo, at sa ating bayan. Ayan. So meron pa rin tayo ditong short reading pa rin, ano. So, syempre, meron tayong mga guide questions para sa ating reflection. So, number 1, ano sa tingin nyo ang mensahe nitong binasa na to, itong part na to? Okay, number 2, what challenge is posed on you? So, ano sa tingin nyo yung magiging challenge sa inyo? Okay, tapos number 3, bilang isang grade 7 student, ano sa tingin nyo at membro pala ng society, ano sa tingin nyo ang magiging hakbang nyo para happier and better place to live? Ayan. So, ano yung magiging pamamaraan natin o hakbang para matulungan natin yung mga less fortunate o yung mga medyo kapos, palad, o yung mga medyo naghihirap nating mga kababayan. Okay, so yun po siya. Okay, eto pong nasa page 90, so hindi na po siya gagawin. Okay, again, ito pong nasa page 90, hindi na po siya gagawin. Tsaka itong nasa page 91 tsaka 92. Medyo ano na siya eh. So again ang mga pages na hindi kasamang gagawin, 90, 91, at tsaka ito pong 92. Yan. So yun po yung mga binanggit ko. Pero ito pong nasa page 95 tsaka 96, kasama siya. Okay? So meron lang tayong tatlong page na nilaktawan. So gawin. Babasahin pa rin to, no? Ang kwento ni Efren Peña Florida Jr. Okay? So, again may tatlo tayong page na nilaktawan. So, yun po ay hindi kasali. Pero itong page 95 hanggang sa 96, yan, kasama po siya. Okay po? So,